dear beloved, Boss Mike, Cervera. Mga kababayan, nako, ito na si Roque. Binanatan na ang ICC. Nako po! Oh, Inaresto muna ang dating Pangulong ayan na mga kababayan, ito na. Merong pinaglalaban po si Roque at talagang binanatan niya na. Itong ICC po, ICC na, mismo ang binabanatan. Nako! Oh. Roque, pasok, panoorin niyo maigi. Oo. Bakit inaresto muna ang dating Pangulong Duterte na hindi sinasabi kung ano yung ebidensya laban sa kanya? Nako po. Bakit ngayong nakakulong siya, Ah. dito pa lang sasabihin ko anong ebidensya? Nako. Sanay tayo sa sistema sa Pilipinas na bago maisampa ang kaso sa korte, dadaan sa piskalya. At sa piskalya, nagsasampa ng complete affidavit at nandun ang lahat ng ebidensya. Nako. Pagdating sa hukuman sa Pilipinas, ang laman ng file ng piskal ay yung mga ebidensya na nakalap sa piskalya. Nako. In fact, stricto na ngayon ang ating hukuman. Sang-ayon dun sa summary rules na inadopt ngayon ng Korte Suprema, pag hindi mo sinama sa piskalya at sa simula ng kaso ang ebidensya, hindi na po pwedeng maipasok. Oh. Pero ang pagkakaiba, Nang bago makulong ang isang tao sa Pilipinas, dumaan na sa proseso ng preliminary investigation. Bakit may preliminary investigation? Para nga malaman kung merong ebidensya na merong krimen na nagawa at yung tao na nasasakdal ang posibleng gumawa ng krimen na yan. Dahil kung wala namang ebidensya laban sa taong yan, bakit mag-aaksaya ng panahon at ng resources ng gobyerno sa paglilitis? Oh. Pero dito sa ICC, kakaiba ang proseso. Ayun naman pala, alam mo naman palang kakaiba eh. Alam niyo mga kababayan kasi ito si Roque eh. Isa pa tong manpanlin lang eh. Sa totoo lang, sobrang mapanlin lang neto eh. Napakasimple lang mga kababayan. Magkaiba po ang ICC at ng batas natin dito sa Pilipinas. Bakit mo pinipilit na ipaliwanag na bakit ganun ang ginawa kay Digong? Lalong magkakaroon ng kalituhan yung mga DDS neto. Alam naman natin yung mga DDS, mga kababayan, mahihina ulo. Siyempre, isipin na naman nila na mga kababayan, na inapi talaga si Digong. Piruin nyo nga naman mga kababayan, hinuli si Digong nang wala at hindi man lang pinapaalam kung ano yung kanyang mga kasalanan at kung ano yung mga kaso na sinampa sa kanya. Dito sa batas ng Pilipinas, mga kababayan, ganun talaga. Abay, dadaan ka muna sa piskalya, dadaan ka muna kung saan-saan, bago po yan, mga kababayan, magkaroon ka ng warrant. Sa mga kababayan, kakaiba sa ICC parang pinag-aralan nilang ng husto bago ka pa niladakpin o isyuan ng warrant of arrest. Sa tingin ko mga kababayan, na pag-aralan na ng husto yan, kaya sigurado na si Digong ay tuluyan ng mababasahan ng hatol na guilty. Ay nako mga kababayan, patay na yan. Huli ka muna, kulong ka muna, bago mo malalaman ang ebidensya laban sa iyo. Yun sa atin. Yun sa atin. Huli ka muna, 'di ba? Tama ba 'yun? Hindi sa ICC 'yon, yung huli, kulong, tapos tsaka mo malalaman yung mga kaso mo. Sa ICC 'yon. Sa atin nga mga kababayan iba 'di ba? Papadalan ka na ng mga love letter na ito yung kaso mo, ganito yung dinidemanda sa'yo, kailangan mo sagutin to, bago pa lang maglabas ng warrant of arrest, di ba? Tuloy. Ang problema, meron bang kahit sinong tao na puti na galing sa developed world na nasasakdal sa ICC? Wala. Kinasuhan nga si Netanyahu, kinasuhan nga si Putin, pero mahuhuli ba nila? Imposible. Ang mahuhuli lang, Ayan na, nagselos pa. Kita niyo mga kababayan, nililito kasi daw pagkaputi, mga kababayan, hindi nahuhuli. Kapag ka daw mga itim at kayo manggi, hinuhuli. Ganun na ngayon ang ngayon ang atake ni Roque sa ICC.
Oo, inaatake niya ng gano'n. Bakit ICC naman kayo namimili lang ng huhulihin? Okay naman, intindihin mo. Walang pamimili doon dahil lahat yan ay na-issuehan ng warrant of arrest. Ngayon, kung gusto mo palang gano'n na mangyari, edi tumulong ka. Sabihin mo, nandito si Putin, hulihin niyo na. Nandito si Netanyahu, hulihin mo na. Ginawa naman ng ICC na idemanda. Na-demanda sa ICC Anong pagkakaiba nun? Hindi pa lang nahuhuli. Ganon. Tirahin mo. Pero mahuhuli ba nila? Imposible. No? Ang mahuhuli lang ng mga dayuhang karamihan na puti, at ito naman talagang ICC ay kagagawa ng mga Europeans, ay mga itim at mga kayumanggi. Nako. Para bagang Paano yung mga paano yung mga puti, maputi, sakang, dilat ang mata? Ay paano yung mga yon? So parang ibig mo ba sabihin yung mga kayumanggi na tulad ng Pilipinas, Thailand, ng ng Indonesia, Vietnam, ay yung mga kayumanggi yan sa China naman, mga kababayan, bibihira lang din yung maiitim dyan Kadalasan ang puputi hanggang singit diba? Ganon din sa Korea. Ganon din sa Japan. Ay, nako, Roque. Karamihan dyan, mapuputi. Oo, hanggang singit ang kaputian Parang yung bumbunan mo, ganun kaputi. Oo. Sige, tuloy. kapag ikaw ay itim at kayumanggi, huli ka muna, tsaka mo na malalaman ang ebidensya na sa tingin ko ay hindi patas. Tanyo, mga kababayan, ayan na. Naglilikha na naman si Roque ng pwedeng ikagalit ng mga ng mga taga-suporta ni Digong. Atakihin niyo yung ICC. Ganon ang gusto ni Roque. Sara, kaya ba hindi mo kinuha to? Mukhang gumagawa ng paraan itong si Roque na na ito magalit kayo sa ICC din. Yung mga taga-suporta mga DDS sabi ni Roque ay magalit kayo sa ICC. Ay maglalabas ng warrant of arrest prior charging dahil kailangan nandun at present accused at isa pa proteksyon ng nag-aakusa at suspect din. Kita mo, totoo yan. Ganun din naman ang ginawa kay Digong, di ba? Kainaro. Yun. Pinoprotektan din po yung mga biktima at saka yung suspect. Wala nang suspect. Para kay Digong, guilty na yun. Bias ako. Oo, bakit? Kasi, alam naman natin na yung totoo. Bias ako dyan. Bias. Basta si Digong, criminal yan. Diba? Parang Norman Mangusin lang. Diba? Bias tayo. Sige, tuloy. Dahil kahit saan tayo makarating sa daigdig nito, napaka-importante ng kalayaan bilang isang karapatang pantao. Hindi dapat yan napagkait sa ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nang hindi man lang yan nalalaman kung anong ebidensya laban sa kanya. Patay! Biniro na mga kababayan ng ICC. Hindi daw dapat ganun ang ginagawa ng ICC mga kababayan. Sapagkat kailangan daw munang malaman kung ano ang kanyang mga kakaharapin na reklamo o demanda. Alak ka, Roque. Yari na. Lalong magagalit ang ICC neto. Sige, tuloy nyo yan. Ako, mga DDS, mukhang kaya siguro ito sinibak ni Sara at ni Duterte at ni Panelo dahil mukhang nararamdaman na mga kababayan na ito pabigat na ng husto. Yung mga sinasabi nito ay hindi na nakakatulong sa kaso at sa kampo ng mga Duterte. Naku po, patay tayo dyan. Naku po, oo, eto na. Pero ganyan po talaga ang sistema. Yun naman pala Ganun naman pala sistema bakit mo pa binibira? Bakit mo pa binabatikos? Ngayon, gusto mo palang baguhin yan. Dapat mag-alamiriam ka muna. Diba?
Kaya mo si Miriam, di ba, naging isa sa mga hurado dyan sa ICC. At minungkahi mo bilang ikaw ay isa ng hurado, isang membro dyan sa ICC, pwede mo ka namang magmungkahi. Magmungkahi ka na, baguhin nyo yung inyong sistema dyan sa ICC. Kaso nga mga kababayan wala namang pakito. Opo, ang gusto lang ho nito mga kababayan, galitin yung taong bayan para magalit kay Pangulong Bongbong Marcos at magalit sa ICC. Tama po ba yun mga kababayan? Sabi nga po ng isang abogado ng mga biktima, lalong hindi mapagbibigyan si Digong kung aatakihin nyo mismo ang ICC at mga hurado. Di po ba? Ano ang maitutulong ng mga banat ni Roque na to? Nako po, mga kababayan. Nakakatakot para sa mga DDS. Sapagkat alam naman natin ng mga DDS, mga kababayan, pinaniniwalaan tong si Roque. Biruin nyo, mga kababayan, nagtawag ito ng people power. Aba, napakaraming pumunta 30 mga kababayan na DDS ang nagrally. People power yun 30 ang natawag ng atensyon ni Roque. Pero yun, nagrally sila. 30 lang kasama pa anino niyan. Di ba? Paano na to mga kababayan? Di syempre lalong manggagalaiti yung mga taga-suporta ni Roque. Di ba? Kaya lang yung mga taga-suporta ni Roque nagmamadali. Sabi ni Kainaro. Nagmamadali si Roque sa September 23 pa yun Ayun na nga. Hayaan natin na itong si Roque ay magsalita. Hayaan natin. Bakit? Kanyo, mga kababayan, sa tuwing nagsasalita si Roque, lalo namang napapahamak itong mga DDS, itong kampo ni Duterte. Lalong-lalo na si Digong mismo at si Sara. Sila ang napapahamak sa tuwing si Roque, mga kababayan, dakdak ng dakdak. Diba? Tuloy. Sabi naman ni Presidente Duterte, nais muna niyang mamatay bago siya husgahan ng mga dayuhang mga mahistrado. Naku patay, wala akong narinig na ganyan, mga kababayan, na nais daw niya munang mamatay bago siya i-convict ng mga maestrado. Kayo po ba may ganon? Meron po ba kayong nabalitaan na ganon? Wala ho ako nababalitaan na ganon. Na kailangan daw munang mamatay ni Digong bago pa bago pa basahan na na ito convicted na. Bago ito basahan ng verdict na. Nako, guilty ka. For the first time si Sara, siya pagtatanggol kay Roque, ikakatalo. Ayun na nga. Si Roque talaga ang magiging mitya ng pagkawasak ng kampo ni Digong. Ito yung isang solsol. Bulong ng bulong kay Pangulo yung Digong. Ayan tuloy. Sabi ni Digong, tama ba yan, Roque? Opo, tama. Oo. Malaki kitain natin sa Pogo, Mr. President. Talaga ba? Magkano ang kikitain natin sa Pogo? Ako na pong bahala, Mr. President. Sige, ikaw bahala. Basta kailangan mas malaki yung sa akin dyan. Ako, Presidente. Yes po, Mr. President. Yun pala, mga kababayan, mas malaki pa kinita na ito. Grabe. Mga kababayan, ito naman si Digong, uto-uto din palibasa, matanda na. Ano sabi ni Roque? Mr. President, ko na po, i-deposit ko na po sa hindi nyo pangalang account. Talaga ba? Oo, magkano dineposito mo? Nag-deposito na po ako doon ng 100 milyon. Ikaw, magkano sa'yo? Napunta sa'yo? Imposibleng wala sa'yo. Dapat meron ka. Mr. President, dahil nga sabi nyo, kayo ang presidente, ako, tagapagsalita nyo lang, meron naman ho napunta sa akin. 500,000 lang. Yan! Tama yan! Sa akin, 100,000. Sa'yo, 100 milyon. Sa'yo, 500,000 lang.
yung pala malaman-laman natin mga kababayan, ano? Baka, 500 milyon sa kanya. Grabe na tuloy. At nakikita natin dito sa proceedings ng ICC, basta ikaw ay Pilipino or itim, kulong ka muna. Grabe. Wala kaming pakialam, miski hindi mo Ayan. pa alam at hindi mo pa nakikita ang ebidensya laban sa'yo. Kita nyo mga kababayan, pinag-aaway niya na yung mga puti at itim at mga kayumang gidideng. Kita nyo mga kababayan, paano na ito? Sabi ni Roque, total hindi siya papasa sa political asylum, damay-damay na. Yan na nga yung sinabi ko nung nakaraan. Dahil nga hindi siya papasa, damay-damay na. Hindi rin nakapasa bilang consul ni Duterte. Bakit? Inayawan ng mag-ama. Ayaw. Bakit to? Baka ilaglag yung kaso. Lalong ibaon. Diba? Kaya eto ngayon mga kababayan, ako pansarili kong opinion nito. Mukhang si Roque, mga kababayan, nag-uumpisa ng maglaglag. Yung bang kasimple. Bakit kanyo? Kung inyong babasahin, uunawain, itong mga pahayag niya, hindi po ito pumapabor sa mga kampo ng Duterte. Totoo po, hindi po pumapabor ito sa kampo ng mga Duterte, maniwala kayo. Kaya lang, abogado ito, mga kababayan. Sa tingin ko, wala na itong pakialam kay Duterte, kay Sara Ito, mga kababayan, kumukuha na lang ng atensyon sa mga taga-suporta nila. Umaagaw siya. Dito kayo sa akin. Mas matalino ako sa mag-ama na yan. Kaya dito kayo. Sa akin kayo maniwala. Okay. Siyempre, paano naman sila maniniwala, paano naman hindi maniniwala, mga kababayan? Diba? Paano naman hindi maniniwala? Yung mga DDS, mga mangmang. Diba? Sabi nga dito nung ating kakilala, mga kababayan, para daw sa mga DDS, mga kababayan. Eto, mga kababayan, ayan, DDS mangmang. Basta DDS mangmang. Basta DDS mangmang. Mangmang, DDS mangmang. DDS mangmang. Basta DDS mangmang. Basta DDS mangmang. Basta DDS mangmang. Mangmang, DDS mangmang. DDS mangmang. Ayop ka, Kuya Ruben. Nasaan yung mga DDS? May nababasa ako dyan eto. Ay, nako, balikan natin si Roque. Tingnan nyo na lang yung itong kasama ninyo kung paano kayo ginagago. Roque, gaguhin mo na yung mga DDS. Unahin mo na. Sabagay, inuna niya na si Sara at saka si Digong, Ito na. At saka tignan nyo po pumasok sa kulungan ang dating presidente May 12. Ang tinakdang panahon tignan nyo raw. para dun sa tinatawag na confirmation of charges, September 25. Tama ba yan? Na sa 6 na buwan, nakakulong na yung tao, hindi pa tayo sigurado kung meron kang probable cause laban sa kanya? Kita nyo, hindi pa raw sigurado. Sa tingin mo, ganun yung mga hurado? Ganun ang ICC? Ibig sabihin, Roque, sigurado na. Ang ICC, tingin ko rito, sinigurado nila mismo na talagang mahahawla na. Kaya eto nga nangyari kay Digong, mga kababayan, yung pagkakahuli sa kanya, yan mismo, yan na umpisa na sigurado nang mahahawla talaga si Digong. Ganun yun. Kaya wag na kayong umasa nang papabor pa yung magiging pasya ng ICC para kay Duterte. Malabo na yun. Bakit to? Sa akin ito pinag-aralan na nila yan ng matagal. Sige nga, ilang taon nilang pinag-aralan? Ilang taon na nilang pinag-aralan? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 10 taon! Kita nyo mga kababayan, 10 taon na nilang pinag-aralan, hindi pa nila malalaman na itong si Duterte
ay didiretso talaga. Saan? Sa guilty? Kaya mga kababayan, lagi sinasabi ni Sara, wala na tayong magagawa, move on na. Oo, hindi na makakauwi si Digong. Alam na ni Sara yan. At sinabi na rin ng mga abogado nila yan. Ito naman si Roque. Siguro, baka naman si Roque, mga kababayan, nahahanginan na yung isip, kakaisip kung bakit na ganyan ang nangyari sa buhay niya. Diba ba? Sa tingin ko mga kababayan, magsa-10,000 na tayo pero kokonti pa lang yung nagla-like. Magsa-10,000 na tayo din eh. Baka naman mga kababayan, konting baka naman. Isang pindot lang yan, la-like nyo lang. Like. Okay. Ginagago kayo ni Roque, Kaya merong confirmation of charges, ang kasaysayan po niyan, para makumbinse yung mga bansang gaya ng Amerika na sumali sa ICC. Kasi sabi ng mga Amerikano, napaka-makapangyarihan yung prosecutor na yan. Pwede niyang kasuhan ng isang nakaupong presidente, and yet, wala siyang accountability. Kasi sa Amerika, ang kanilang mga prosecutors, mga chief prosecutors, ay halal ng taong bayan. Sino si prosecutor ng ICC na pwede mapakulong sa mga nakaupong presidente? Wala namang naghalal sa kanya. Kita nyo kung question niya na yung kredibilidad na ng ICC. Kredibilidad na, Rosemary. 3.3 pa lang daw, magsa-10,000 na tayo eh. Kredibilidad na ng ICC ang question ni Roque. Ang tanong ko, mga DDS, mahal namin kayo. Maniwala kayo, Maniwala kayo, mahal namin kayo. Si Roque, sa tingin nyo makakatulong pa yung mga pahayag niya para itong si Digong makauwi pa? O dili kaya mapawalang sala pa si Digong neto, mga kababayan? Nako po, kilalang kilala naman natin na masugid na taga-suporta ni Sara Duterte at ni Digong mismo, itong si Roque. Nako po, delikado mga kababayan. Delikado lalo. Now, para makonvince sa mga Amerikano, may pre-trial chamber na binuo at kasama dyan sa pre-trial chamber yung confirmation of charges. Dyan pa lang malalaman kung merong probable cause. Nako. Kasi yung warrant of arrest, magkaibang mga kababayan. Kung sa ating korte ito, dadaan ka muna sa piskalya. At sa piskalya mga kababayan, magpapalitan kayo ng sagot dyan. At doon pa malalaman kung may probable cause para isampa, idiretso sa korte at doon kayo, ang judge, ang magpapasya kung may kasalanan talaga ang dinidemanda. Magkaiba nga po ang rules, ang panuntunan ng ICC. Siya mismo, sa kanya galing mga kababayan, sa kanya galing mismo mga kababayan, na ang mga mga judge dyan, o yung mga kinatawan ng ICC, mga kababayan, hindi po yan hinalal ng taong bayan. Paano yun? Wala daw silang accountability, walang pananagutan kahit anong maging desisyon nila. Paano ngayon ito? Sige nga po, oo nga, tama nga naman. Bakit po kasi, sumama tayo sa ICC at maraming sumamang bansa dyan? Di po ba? Maging ang mga kababayan, marami yung bansa ang mga nakisali dyan tapos mga kababayan, binibira na ni Roque. Parang kini-question niya pa na ako, mas matalino ako sa ICC. Dapat sa akin kayo maniwala. Kulang na lang mga kababayan. Si Roque na humatol kay Digong asahan nyo sa hatol ni Digong kung siya na yung hahatol. Siyempre, not guilty. Diba? Tuloy. na issue lang ng reasonable basis. Magkaiba po yung reasonable basis. Kumbaga, ito ang sa civil cases, preponderance of evidence. Kasi mga kababayan, inahalin tulad ni Roque yung batas natin sa batas ng ICC. Magkaiba nga, isa yun ang galing Magkaiba. Ito, para for purposes of warrant of arrest sa ICC, reasonable grounds. Ito, probable cause. Wala hong kaguluhan dito, Mr. Boss Tolentino Hindi magulo ang Pilipinas. Masaya po rito. Opo, masaya lahat ang mga tao. Ang magugulo lang, yung mga DDS na nandiyan sa ibang bansa. Dito nga, hindi sila makabuo.
ng mga rally nila. Yung mga pinapakita ng mga DDS na mga rally, pinapatungan lang ho yun. Hindi ho talagang rally nila yun. Eh, alam nyo naman ang mga DDS, magagaling gumawa ng fake news. Kaya nga ho sila naiimbitahan eh. Saan? Sa Kongreso eh. Ayun, iniimbestigan na ho sila sa kakagawa nila ng kakagawa ng fake news. Pero yun ninyo, pati yung mga paglabas ng simbahan, papatungan nila ng sumisigaw sila ng Duterte! Duterte! Eh kita nyo, sino ang hindi malilinlang yan? Siyempre yung mga nanonood ng mga OFW na hindi nila nalalaman kung ano totoo. Di po ba? Di po ba? Oh, yan. Tuloy. Confirmation of charges. Ito, guilt beyond reasonable doubt ang pinakamataas. Pwede ba yun? Nakulong ka na lang 6 months, kapag sinabi pa lang walang probable cause, paano mo maibabalik yung 6 na buwan na nawala sa buhay ni Presidente Rodrigo Roa Duterte? Naku, patay tayo dyan mga kababayan. Binanatan na talaga yung ICC. Ikinumpara na yung batas natin sa Pilipinas at batas nila. Di po ba? Magkaiba nga po. Iba yung sistema ng pamamaraan ng pagpapatupad nila ng batas sa ICC. Unang-una, Dahig, Pilipinas. Magkaiba! Paano ngayon ito, mga kababayan? Paano ngayon ito? Mga DDS, tanong ko ulit sa inyo. Paano nyo pa paniniwalaan si Roque kung sa aming paningin ay nilalaglag na kayo? Hindi lang kayo, nilalaglag pati yung mag-ama, si Duterte at si Sara. Opo maniwala kayo dyan, hindi ho papabor. Hindi ho papabor kay Duterte ang magiging hatol kung may ganito kayong kasama. Tapos, dahil ito maraming naniniwala sa kanyang DDS, ang ginagawa, sinusundan pa at ginagaya kung ano yung ginagawa niya. Nandyan na tinotroll nila yung mga hurado sa ICC. Tama po ba yun? Makakatulong po ba yun? Kasi nasanay sila sa ginagawa kay Pangulong Bongbong na pambabastos nila. Yung pambabastos nila na nakasanayan, ayun, in-apply sa mga sa mga hurado ng ICC. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Gustuhin kami sa totoo lang, gusto namin mga kababayan ang maging hatol kay Digong Guilty. Guilty talaga. Gusto naming hatol dyan. Tuloy. Huwag naman po sana mangyari, Panginoon. Kung may mangyari sa pagkatao ni Presidente doon sa 6 na buwan na yon, na hindi pa man sigurado kung merong probable cause. Yun na nga, alam na nilang guilty yan. Okay naman, ipaliwanag mo na sa tao. Yung paliwanag ni Sara na wala na. Mag-move on na lang. Si Digong sa ICC, sa Dahig, sa Netherlands na yan, mamamatay. Diba? Para mas maaga nilang tanggapin. Alam mo naman kung gaano kamangmang yung mga taga-suporta nyo. Kaya kailangan, ipaliwanag mo na, sa'yo namang galing. Baka sakaling bumilib pa kami sa inyo. Sa'yo. Diba? Ipaliwanag mo. Sabihin mo, wala na tayong magagawa. Tulad nga ng sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte, mag-move on na lang tayo. Yun na yung ating gawin. Para mas maaga na maka-move on sila. Kasi pati pamilya nila pinapabayaan na. Kung ano-ano na naiisip nila. Kakarali nila. Ayun, pati pagkain, kinalimutan na. Sa pagkalimot nila sa pagkain nila na, pati mga utak nila, abay nahanginan na. Para bang ang nasa isip na lang nila at laman ng kanilang isip mga kababayan, Duterte na lang Kaya wala na ibang sambit, Duterte. Duterte. Malamang kahit natutulog yan, Duterte. Duterte ng Duterte. Di po ba mga kababayan? Di ba Ma'am Jo? Di ba? Di ba Joby? Alam niya na yan. Mag-move on na kayo. Maniwala kayo sa amin. Mag-move on na kayo. Pagdasal nyo na lang na sana tanggapin siya ni San Pedro. Are
our beloved Boss Mike Cervera.